Bigyan natin ng reaction tong si Kalbo. Libo-libo daw ang sumama doon sa one-time big-time motorcade o rally sa EDSA. Okay? So, dito nga sa papakita ko sa inyo, alam nyo talaga, kung halimbawang, kung halimbawang DDS ako kunyari, pero yak ako. Diyan ako. Tapos kakanta ng ganyan, hindi na. Parang parang sabihin ko, naku, tigilan, ako na, parang niloloko ko na yung sarili ko. Oo. Sabi kong gano'n. Yako na. Para bang parang wala na eh. Ayawan na to, tapos na laban. Tingnan nyo, nakakilabot. Bakit, Derek? Kumbaga nakakahiya na yung ginagawa nila talaga. Tingnan mo. Buhay sa sariling bayan. Kung wala Puro vlogger pa yun nandun. aray ko. Di ba? Puro walang kwenta, oh. Hindi na ako kakanta ng ganyan dyan. Uwi na ako. Di ba? Sabi, tigilan na natin to. Niloloko natin yung sarili natin eh. Libo-libo, milyon-milyon. Di ba? Tingnan nyo, walang naniwala. May naniwala, yung mga kulto lang nila, pero yung ibang mga kababayan na lumabas kayo, lumabas ganyan, mga religious group, wala kang naniwala. INC nga, hindi sumama sa inyo eh. Di ba? Pang optic lang direct para makakolek. Nako. Tuloy tayo. Thank you, Aileen Ponsarana. Alipin at may kalaya. Puro camera yung nasa harapan. Sila lang naglolokohan talaga, oh. Anak ng tinokwanto pa, oh. Ang bayan sinisil, bukas ay babangon din. Mana nga kay Sarah. Bukas ay babangon din. Boom! Sila ay pupula sa tiyas ng paglaya. Sa mayo na. Si Mike Defensor parang engot lang doon. Di ba? O bakit wala dyan yung mga vlogger ng mga bayaderos? Di ba? Sana nandyan din sila. Bakit, Derek? Di ba akala ko ba DDS pare-pares kayo pinaglalaban? Ano ka ba, Derek? Hindi sasama sa mga ganyan yan. Malaki bayad sa mga yun. Hindi yan pwede sa mga ganyan. Ayaw nila na mainitan, ayaw nilang ganyang galaw. Gusto nila yung pupunta lang sila sa big event lang. Pero yung mga ganyang putyo-putyo, wala. 'Di ba? Ano ngayon ang sense niyan, 'di ba? Sino naniniwala sa inyo? Kahit ibang vlogger nyo ang DDS diyan ng mga ang dami yung vlogger na DDS, 'di ba? Asan yung mga kilalang mga yon? Ba't wala diyan? Si Trixie wala dyan. Yung iba pang abogado, ba't wala dyan? Diba? Ang daming wala. Naniniwala pala sa inyo eh, bakit wala? Diba? Lahat ibon mang may Boom! Lahat. Ibumay. Hayop na kalbo to. kayang lumipad. Sige. Kulungin mo at pumipiglas. Akin na nga yung utak mo. Bayan pa kayang saktan tilag. Si Ka Eric talaga, no? Effort na effort, no? Ka Eric, magkano bayad sa'yo dyan? Boom! Alam mo yung nakakaya na yung ginagawa mo, yung mukha ka ng tanga dyan, pero go lang, di ba? Kumbaga sa artista, bayad ako eh. Di ba? Kailangan ko lang gawin ang dapat kong gawin, tuloy-tuloy lang ako. Ang di magdasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, bugad ng luha at dalita. Ka Eric Keselis, boring po at mali-mali po lyrics nyo. NPA yan eh, paano magiging tama rin lyrics nyan? Hindi naman yan na makabayan talaga eh. Si Badoy, wala din. Asan pa ibang mga DDS vloggers nyo, hindi na sumasama sa inyo. Bakit?
Di nabayaran yung iba? Tinakbo yung sweldo? Buti pa si Mandalulu daw no? May sahod kay Chabit. Aray ko! Sayang ang bayot! mamaya, may papakita tayo Ating atika, makita kang saktan, laya. Si Marcos ay palubog na. Aray ko! Ano daw? Si PBBM palubog na? Really, darling? Kayo tong palubog na Kayo tong hindi na nga kayo makabuo. Wala. Asan na impeachment nyo? Wala. Diba? Tapos ano ba, Direk? Lahat ng ginagawa nilang mga rally event, kung ano-ano pa man, wala na. Ang lakas ng loob magsalita, Si Marcos palubog na. Talaga ba, sir? Ang lakas magpatawa. Basta talaga kalbo, komedyante. Aray ko! Diba? Alam, mali pa lyrics. Alam nga naman papuntahin nila at pakantayin si Ngongo. Maganda yun, malditang lola. Himo mama na lumipa. Ulungin mo maumiyak. Mayamaan ng atnan na. Mainaat at nanaya. Boom! Kunyari si Manong Chabit tapos si Ngongo. Malhamit. Sa inyo, huyaw magmasalo ang ni MMM. Boom! Ha? Uhimi masano. Ngayon, PBBM. Alin? Masano ngayon. Uhimi masano ngayon. Sige. Aray ko! Mamaya. Ito muna tayo. At yan ay magaganap. Daloy ng kasaysayan ko yan. Tsak na mangyayari yan. Mabuhay po tayong lahat at abangan ang susunod ng mga pagkilos. Maraming salamat. Mag-ingat sa pag-uwi natin. Uwi na. Uwi na. O, yung mga bayad nyo, huwag kalimutan Yung mga motorcycle rider dyan, huwag kayo magpargabyado. Sayang ang biyahe. Diba? O, ito, may papakita pa ako isa, mga kaiksena. Wait lang. Ngayon, di ko lang ibibigyan ng audio, Warm up lang tayo. Warm up muna. Okay? Sana ba yun? Ito muna, Yan. Ito, may audio to Wait lang. Yan. Ito, pagsalitain natin si Mike Defensor. Ano sabihin nito? O, game. Pahayag ni Mike Defensor, sinagawang karaban. Sige, pakinggan natin kung ano naman kasinungalingan na sabihin nito. Tuloy ang laban! Tama na! Wakasan na! Marcos! Resign! Marcos! Resign! Boom! Tignan nyo yung paligid, Yung paligid nila, tuloy ang daloy ng buhay, ang takbo ng buhay, trabaho. Sila lang yung mga mukhang tanga dyan. Wala nga silang nasama Diba? Wala silang nahikayat, diba? Na na hindi nila kapanalig, na lumabas. Wala. Yun na yun? Ano pong nais natin iparating ng Yan, si Topacio, di ba? Hoy, Sheila, Casio, welcome back. Saan ka nagpupunta? Namiss ka namin dahil dyan. Para sa inyong lahat. Namiss ko rin to Ito.
Barbie-lot, Barbie-lot, Barbie, 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 Barbie-lot, Barbie-lot, Barbie, 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 Barbie-lot, Barbie-lot, Barbie, 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 Barbie-lot. Aray ko, ang lakas nung ano ko, nung volume ng barbilat ko sakit sa tenga. Bawasan ko Yan. Game. Thank you Sheila Casio pakinggan natin. Tinan mo nga, nandiyan si Topacio pagkatapos nawala na. Diba? Ganun lang. Sa publiko at sa mga public officials ko, nakapwesto. Pwede mo na sa lahat tuminto kami dito sa Batasan dahil ito yung huling pagkakataon na ginawa namin para dun sa filing ng impeachment case. Saan na yung impeachment nyo? Diba? Kita nyo naman, kasama ko rin dito yung makasama ko doon. Hindi tinanggap yung aming impeachment case. Paano tatanggapin? Hindi, sabihin na natin mga kaiksena na wala si Sheloy Garapil doon. Pero kung talagang desidido talaga kayo at maganda yung pagkakaayos nyo ng impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos plus di umano titestigo daw si Saldico. Anyari, hindi na nag-file. Boom! Aray ko! Diba? Kasalanan namin yan. Bakit naman yung Makabayan Black? Bakit naman yung iba bumalik? Tas tinanggap. Kayo, ba't di kayo bumalik? Diba? Ngayon, hindi namin alam at mukhang moro-moro na yung magiging proseso na gagawin nila. Yan ang problema sa inyo. Hindi, tingnan mo, ang dami nilang mga abogago. Pero hindi nila nagawang yung sino yung abogadong busal sa lang ilong. Boom! Hindi pala yung parang kargadong abogado, yung ganun nakagano'n, galit na galit yung ilong pa. Alam mo yung hindi parang hindi abogado no, yung boses niya, boses di ba? BBM. Lalaki yung mukha, galit na galit yung mukha, tapos ang boses yari ka sa amin, BBM, hindi ka na makatakas. Boom! Anak na to. Impeach ka na namin, BBM, akala mo. Boom! Ang layo ng boses sa itsura tsaka sa personalidad no? Pag-iisipan pa rin namin naman yung naging desisyon ng Korte Suprema para final na magkaroon kami ng pangin kung anong gagawin natin. Wala na. Tumigil na kayo, di ba? Etong aming pagkilos ngayon, dapat ito impeach BBM. At patuloy pa rin namin panawagan ngayon ang resign BBM. Nakikita namin na hindi na maganda ang palakad sa ating bansa. Masyado nang bumagsak ang ating ekonomiya. Wow. Kwento mo sa pagong. Pabagsak daw ekonomiya, naghihirap ang bansa. Lolo mo. Ating ginarapal ang ating pondo sa korupsyon at patuloy yung hinaing ng taong bayan. Wag nyo kaming idamay dyan, gunggong. Boom! Ha? Wag nyo kaming isama dyan sa taong bayan nyo na hinaing. Wala kaming problema. Wala kaming hinaing. Kaya naming gampanan at itaguyod ang sarili namin. Hindi kami umaasa at hindi kami kagaya nyo na magpapayaman, gobyerno. Diba? BMB Admin Armin P. Hello. Naghihirap sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos. At saka naghihirap na daw no? Isipin mo yung mga riders na sumama, yung nasa motorcades na yan, isipin mo naghihirap. Unahin mo pa yan kaysa magharap ka ng trabaho. Bakit hindi kaya nagharap ng trabaho? Baka may bayad. Boom! Aray ko! Kaya nandyan, di ba? Inuna yung trabaho. Anong trabaho? May bayad pag sumama sa rally. Aray ko! Di ba? Ating lang yan sa pantaha. Diba? Kung matinukan tao, pupunta ka dyan. Tapos, syempre, kung halimbawa may utak ka, korupsyon, ganyan-ganyan daw, kaysa may gantong ninakaw, ganyan-ganyan. So, maghahanap ka ng ebidensya, katunayan, totoo ba yan? Sige nga, asan yung nyo, ganyan-ganyan. Wala. Diba? Wala. Ngayon, kung ikaw matinong tao, ano ba naman to? Ano pupuntahan ng pinaglalaban natin kung wala naman pala, tapos may impeachment na file, di nyo na ipinail. Nag-iisip pa kayo.
Parang yung pala niloloko rito eh, di ba? Oh, magtatrabaho na lang ako, papasok na lang ako kaysa magmukha akong tanga dito. Ay, bakit nagmumukha silang tanga dyan? Bakit? May bayad. Boom! Baka. Di ba? Gets nyo mga kaiksena? Oh. I'd like to O papampam, sumali naman si Paras. Di naman kasali, nakikiepal. No? bring in this demand, no? Alam naman natin si Marcos may sakit. Oh. May sakit. Oh. O ngayon, kung ano may sakit, ba't lahat ng tao di nagkakaroon ng sakit? Oh. And yung tuberculosis is a very serious disease. Doktor ka, sir? Tang inumin mo rin para no? Marunong ka pa sa doktor no? Basta talaga DDS, di ba? Direct yung kay Francis Leo Marcos naman yung sinabi niya kay Pacman. Di ko alam yun ano meron doon sa gunggong na yun. Kay FLM, ano meron dyan? Under the Constitution, Oh. Article 12 Oh. ng executive power, Oh. the President is obligated Oh. to tell the people Oh. his condition. Mm. Being a serious sickness, he should inform the public of his present state of health. Oh, hindi yata kayo nanonood ng balita, ano? Kasi puro ang alam nyo lang, puro sarili nyo yung pinapanood nyo. Di ba? Pinaliwanag na nga kung ano yung diverculitis at yung status ni Pangulong Bongbong Marcos, porket namayat, malala. Di ba? Pinag-diet ka ba naman? Sabaw lang ang pinapakain sa'yo eh. Di ba? Oh. O, tuloy tayo. And under the same provision, the Chief of Staff, the Head of the Cabinet for Security and the for Foreign Relations are also obligated to see to it that they will be able to check on the health of the President. Oh, exactly. Ang ingot din talaga nito eh. 'Di ba? Yung sinasabi mo na yan, sa tingin mo hindi nila ginagawa 'yon o hindi nila ginawa 'yon. O tawag dito, obligasyon nila 'yon eh. Sa tingin mo kaya, 'di ba? Ba't walang pangamba, walang kahit anong pag-aalinlangan o wala silang issue tungkol diyan? Kasi alam nila yung totoo diyan, 'di ba? Oh. Kasi there are rumors Rumors, chismis, balibalita, kwentong barbero. 'Di ba? There are rumors lang. that baka nagkaroon siya ng apart from yung sinasabi nilang tuberculosis, baka mayroon siyang colon cancer. Oh, aray ko, gumawa na ng kwento talaga. From the word rumors. Ngayon, colon cancer na. Tang inumin nyo talaga o hayop talaga kayo mga DDS. Aray ko. 'Di ba? Oh, nanguna pang magsabi, nanguna pang magsagawa ng pagsusuri kay Pangulong Bongbong Marcos, binigyan na nila ng sakit. Boom! DDS 'yan. Mayroong mga iba-ibang sinasabi. So para mabasbasan ang taong bayan kung ano talaga real state of health of Marcos Jr., dapat he should follow the Constitution and expose and tell the people his real conditions at the moment. But, tingnan nyo kating-kati talaga tong mga hindot na to eh. Kung sino man yung gusto nilang ilagay dyan. Kating-kati sila eh, di ba? Oh, ayaw nyo ba nun? Oh. Mag-ready lang kayo. Hanggang 2028. Di ba? Ang titindi talaga nito mga to. From abogado, naging doktor. Tama yun si... Oh, paano naging tama? Abogado ka pa naman din, sir. Paano naging tama yung rumors na sinasabi ni Paras tapos abogado ka, silang ayunan mo? Boom!
Diba? Mariam, magandang araw. Hi, direct birth month ko na. Oo, February, pares kayo ni Marites. February si Marites. Gusto yung sabihin ko? Ay, wag na, baka malaman nyo na February 7 eh. Boom! Diba? Oh. Dating Congressman Dick Paras, ang ating konstitusyon ay malinaw sa kanyang alituntunin na kung ang presidente ay may sakit, malubha o hindi man, ay dapat sa publiko yon. Hindi dapat magtago sa isang mantel ang Malacanang sa issue ng kalusugan ng ating Pangulo because he's the highest official of the land. So, isa po itong challenge namin na ang Malacanang dapat maglabas ng medical bulletin as early as possible para malaman ng publiko ang kanyang tunay na kalagayan. Going back kay iwasan po natin maraming sumuporta ngayon dito sa protest ride natin. Estimate ilan yung members na sumali today? Actually, hindi ako sigurado kung ilan talaga kami, pero nagulat ako dahil yung white plains pa lang, ang dami na namin. In fact, wala pa dito yung Tinatanong kung gaano sila karami. Sabi ni Mike Defensor, actually, nagulat ako eh. Ang dami daw nila. Sa White Plains pa lang. Lakas ng tama talaga nito, no? Alam mo, pag sinabi mong sinungaling talaga ang iisipin mong unang-una, si Sarah, sumusunod si Defensor. Grabe, no? Ang lala, no? Kitang-kita natin yung live, pinanood natin. Simula umpisa sa iba't ibang vlogger kung gaano sila karami. Ano pinagsasabi mo, Mike Defensor, ang dami nyo? Boom! Parang lakas ng topak din ito eh. Andito na! Dumating na. Ako yun. Wait, Dumating, ayun na, dumating na. Sabi mo pa, hindi pa alam. Secretary General. Okay, so hindi ko alam actually kung ilan yung estimate, pero to be fair din nagpapasalamat kami sa police, nagpapasalamat kami sa MMDA dahil tumulong naman sila umalalay, hindi nagkaroon ng kaguluhan katulad ng nangyari sa Cebu. Yun nga po sir, kasi kanina nakakwentuhan ko din yung mga police, walang permit kasi itong ginawa natin ngayon. So hindi pa kayo nag-alangan na alam mo yung magkaroon ulit ng problema gaya sa Cebu? Hindi po kasi po, ang mali po yung ginawa sa Cebu eh. Actually, with all due respect to the police sa Cebu, mali po yung ginawa nila na hinihigit nila yung caravan, may mga kinumpis na pa sila ng mga motorsito, may naresto pa sila. Sapagkat hindi po ito assembly in the sense na kailangan ng permit because this is a moving assembly. Hindi po nasa isang lugar. Moving assembly daw. Ay... Ano nga yung ginagawa nila dyan? Alam nyo, napakalaki talaga ng katarantaduhan ng mga DD shit eh. Oh, sige, moving assembly daw yung sinasabi ni Nito Pasio. Hindi mo ba alam yung ginawa nila Kaselis dyan? Nagprograma eh. 'Di ba? Nagbigay kayo ng mga, sinabi ninyo, may programa kayo dyan eh. O, kailangan may permit kayo. O, from the word assembly, ano pa rin kayo dyan eh, assemble kayo dyan eh. 'Di ba? Sagabal kayo sa trapiko. Oh, kailangan may permit pa rin. Anak ng tutsa, talaga mga utak nito mga abogado ni Digong. Boom! Aray ko. Tapos yung sa Cebu na sinasabi mong may kinumpis kang motor, sa tingin mo kukumpis kayo nyo kung kumpleto yung papel nun. Rehistro, lisensya, walang violation. Drake, hindi mo na mapunta si George. Busy si George, si. Diba? Ano ba naman? No wonder, kaya ka laging talo sa kaso mo. Gasolito ka talaga, oh. At ang culmination o final destination ay isang Freedom Park. Oh, Freedom Park ba yan? Inumin mo pala eh. Tanungin ko kayo, nasa Freedom Park ba sila? Naggagawa sila ng kumakanta pa si Celis? Freedom Park yon? Yung kay Mike Defensor, Freedom Park ba yan? Papalusot pa eh, booking na.
kung saan hindi na po kailangan ng permit. Ngunit kami naman po ay nakipag-coordinate sa kapulisan natin. Kami po ay lumiham kay bagong hirang na Chief PNP Nartates. Oh, ayan si Celis, oh. Sino pinaglolo ko ninyo, mga gunggong? Boom! Di ba mga kaiksena, no? Kahapon at sinabi po namin na kami may karabal, ito po ang ruta at hindi po kami ng assistance para walang gulo sa trapiko at sa pagkanoy ng mga tao sa highway. So, nagbigyan naman po kami kaya nagpapasalamat po kami sa mga pulis at nagpapasalamat din po nagpapasalamat din po kami nung kami dumadaan yung mga pulis hindi po nasasabay yung sino, alam po kung sino kayo. Ano ba yan? Bastos naman ng mga kasama nyo dyan. Alam nyo may ini-interview tapos nagpapatugtog sa speaker nyo. Ba naman yan talaga? Mga bastos talaga kay mga DD shit. Di ba kanina may nagsasalita? Tapos ngayon ang ingay ng speaker nila. Di ba? Habang kumakawin kami, gumagano kami din sila sinasabi nila para masisize. Pero sir, ngayon nandito na tayo sa patasang Kung ako yung nandyan, mga kaiksya, napapagalitan ko yung ano doon, yung nasa may speaker. Di ka ba nakakaintindi? O may ni-interview, mainstream media may ni-interview yung mga kasama natin, tapos tatampaling kita dyan eh. Wala talaga pag DDC talaga, magulo, mahina ang ano, ang pangunawa, bastos. Ewan ko sa inyo talaga, oh. I'm so very happy and blessed na namulat ako. Lintik na buhay to. Sir Eric, ano yung mangyayari ngayon? May small program here o dito na yung dispersal? May programa po tayo. Itong pogi pala ng ano, ito. You know. Yan. Kissable lips. Nakita ko sa cellphone, no? Yung tag dito. Ayun, ito. Nakikita niyo ito? Grabe, oh. Yan ang, ano, yan ang tawag dito. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love. Boom! Sorry napansin ko kasi yung picture dito, oh, you know, nasa cellphone. Hi, Jinky. Thank you so much and welcome sa Kaiksena. Pagkatapos ito short lang, and then there will be organized dispersal. Kami naman po sa bahagi ng Oh, di nagkaroon kayo ng programa dyan, gunggong. Boom! Sambayanan, ang Road Coalition ng People's Alliance for Enkampilan. Nananawagan na kami ng dahil moro-moro naman o siyam ang impeachment. We are planning to propose to the Road Alliance yung pagbubuo ng People's Impeachment Court kung saan mas direkta po na makapag-report sa taong bayan at may presenta ang mga mabibigat na mga ebidensya. Oh, ano yun? People Impeachment Court? Tingnan nyo talaga, oh, mga siraulo talaga, may mga sapak talaga. Gagawa daw sila ng People Impeachment Court para daw doon nila ilalatag yung mga ebidensya na alin? Fake news? Boom! Anong ebidensya? AI? Anong ebidensya? Pineke? Ang galing talaga, no? Huling-huli mo na yung mga trip talaga nito eh. Mas doon na kami nakatuon upang ipaghanda ang taong bayan na ang impeachment ay hindi exclusive sa loob ng Kongreso. Ito ay dapat nagkakaroon din ng boses ang taong bayan. Oh, ibalik mo kay Sara yung gunggong. Boom! Ibalik mo kay Sara yan at sa mga gunggong na senador na mga Duterte. Doon po kami nakatuon ngayon in the next activities that we are preparing right now. Diba? Double standard mga kaiksena. Diba? Oh. Kailangan natin executive tapos ito, motor vehicle caravan na ginawa natin. Alam mo, doon sa hinain naming impeachment, ang charges namin, 10, including graft and corruption. So, nung nagsalita si Quino tungkol sa kanilang charges, it's very, very myopic. Although, hindi namin sila pinipintasan. Pero, sana, kung tinanggap lang nila nung una namin. Tingnan nyo mga kaiksena kung gaano ka-hindot din to. Yung pinail ng Makabayan Black na impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos, masyado daw myopic. Hindi daw sa pinipintasan nila. Tingnan mo mga kagaguhan din ito. Eh kayo nag-file kayo, di ba? Hindi natanggap. Kasabay niyo yung Makabayan Black.
sila bumalik kagad pagdating ni Cheloy Garapil. Kayo, 'di ba? Hindi na kayo bumalik. Tas pinagtatawanan nyo yung nagpasa. Kayo, ba't hindi nyo pinasa yun sa inyo? Ang gulo talaga nito mga utak talaga ng mga DDS talaga. Masakit sa utak eh. Pag punta sa nung Huwebes, January 22, if the House of Representatives through the Secretary General's Office admitted our complaint, we would have a very strong impeachment. A very strong impeachment daw. 'Di ba? Yun din yung niyayabang nung abogadong yung Ilong Cargado, 'di ba? Ang yabang pa. Malakas daw yung kanilang impeachment na at yung ebidensya daw nila. Ending, wala hindi tinuloy. Charges against the President. Alam mo, ina-anticipate namin na talagang hindi na pagbibigyan yung impeachment ni Bongbong Marcos. Una, yung unang isinampa, wala talaga yun. Dito, di ba, kita natin ebidensya kung may form and substance. At yung sa Makabayan Black, inaasahan namin na itutuloy mo rin yung pagtulak dito. Pero yung totoong malalim na pag-aaral tungkol sa impeachment nasa amin. Nasa kanila daw yung malalim na pag-aaral. Nasa kanila daw yung magandang impeachment pero hindi nagpasa. Dalawa dito, kaya tayo nasa batasan, alam namin na impeach na ba nila ang Vice President. Napapapuin na talaga yung buong proseso ng impeachment na kung saan yung isang walang kakwenta-kwentang kaso, yung pa yung kanilang itutulak. At alam din namin na mula dito sa batasan, magsisimula naman yung tsa-tsa. Hindi umubra yung impeachment, papatay. Kaso, wala naman pinag-uusapan tsa-tsa. Pahiya na naman si Mike Defensor. Yung impeachment ni Marcos at yung tsa-tsa na yung kanilang itutulak. Kaya kami, hindi ito ang huli. Babalik at babalik kami dito, magpaprotesta kami. Wala na. Magpo-protesta lang sila pero hindi na magpapail ng impeachment. Ang galing, no? Aray ko. At ipaparating namin sa mga kinatawan ng Kongreso at sa buong sambayanan ang paninindigan namin na dapat itigil itong korupsyon at ang namumuno ng korupsyon ay walang iba kundi ang Pangulong Bongbong Marcos. Leche mo. Ito pa mga kaiksena. Ano yan, Direk? Ito pa yung isa, Saan na ba yan? Ito maganda to eh. Ang dami naman yan, Direk. Oo, pinaganda ko talaga to eh. Yan. Yan. Hindi na natin lalagyan ng audio kasi to eh. Audio ni Jessica Chances. Audio ni Jessica Sanchez yung naka-background. Alam nyo naman, nagka-copyright yun. So, wag na lang natin i-play yung audio. So, may pinapakita lang dito na mga kamukha nilang cartoon character or anime. Yan. Tingnan natin. Si Mandalulu. Kamukha niya ba? Parang hindi, Bakit, Direk? Kasi, mas okay pa yung mukha ng cartoons kaysa dito sa kay Mandalulu, no? Play natin. Kawig ba? Alam mo, nakakatakot to si Mandalulu. Sayang ang bayot! Paano kaya bumuking to? No? 'Di ba? Kakaawa to. Siguro pag bumuking to, matatakot yung yung boylet. Bakit? Ang laki. Yung bunga nga, laki rin eh. Aray ko. 'Di ba? Sigurado talagang malaki ibabayad nito kasi mahirap makakuha ng ng booking. Pero pag may pera, madali lang. Ang laki pa na. Magkano bigay siya ni Chabit? Sana all. May pa-Chabit. Diba? Tuloy natin. Botohan tayo Kawig ba? Kung kawig, oo, hindi. Tuloy natin.
Tut, 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 turut, tururu. Akala niya, galing na galing niya sa sarili niya. Akala niya, lakas niya mang-asar sa ganon. Nagmumukha naman siyang dugong. Mukhang dugong. Hi, Ma'am Therese Sherman. Good morning. Tuloy natin wala lang audio to yan. Contestant number 1. Okay, ladies and gentlemen. Contestant number 2. Pasok! Boom! Ito. Hindi ako may gawa niyan nakita ko lang. Contestant number 2. Ladies and gentlemen, pasok! Kamukha ba? Kawig ba? Hop! Aray ko. Oh my God. Kawig? Oo lang hindi BMB Chris Rose. Tuloy natin. Contestant number 2. Isa pa. Wait lang. Ano? Ano ano? Contestant number 3. Pasok na yung number 3. Aray ka, wait lang. Play mo direct, huwag mo kasing huwag mo i-skip. Ayaw. Sinong gumawa nito? Sino? Ang sama ng gumawa nito. Grabe, hindi na kayo naawa dun sa baboy. Grabe, no? Wala kayong awa sa hayop. Inano nyo yung kinumpara nyo pa dun sa tao. Grabe kayo dito sa baboy, Sama na ugali nyo. Kinaawa dun sa baboy. Grabe kayo. Sa kasama kayo ng loob, Boom! Ay, nako. Sama na ugali nyo, Sino gumawa nito? Ang test. Talaga naman inulit pa. Sabay. Grabe. Sama nyo. Nakakaawa tuloy yung baboy. Binaboy nyo na. Baboy na nga. Binaboy nyo pa. Next. Contestant number 4. Wala. Ayun. Wala na. Finish na. Akin na nga yung utak mo. Magpa-vulcanize tayo. Wala na. Finish na. Tsura talaga. Yung po nila. Ano naman meron yan, direct? Ito yan, Ito yan. The best lawyer. In the NDFL Cup, they are only about ano yung ng LCAP? And local armed conflict. And local community and conflict. And local, there, LCAP. Nakalimutan ko yung sagot ko. Sandali. Aray ko.
explain that you, as I said, before I was saying the problem of the Philippines is kahirapan, kagutuman, corruption, and all the other peace and order issues. But so I will not help them solve the problem. Aray ko. Diyan sila nagmana. BMB Admin Arpin P, maraming thank you po. Diyan sila nagmana. O, halika na mga kaiksena. O, punta na tayo sa topic natin. Warm up lang yun. Grabe ka direk, ang tagal ng warm up mo. Pa isang oras din ah. O, halika na. Tayo pa action na. No, mana-mana talaga, no?